Kasalukuyang 100,000 construction workers ang nawalan ng trabaho kasunod ng flood control scandal. Ayon sa National Union of Building and Construction Workers o NUBCW, pinakaapektado ang unskilled workers dahil sa kanila ay walang formal training at madaling matanggal sa trabaho. Kaya nakikipagtulungan na ang grupo sa Department of Labor and Employment para matulungan ang displaced workers. Sa puntong ito, makakausap natin si DOLE spokesperson, Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa mga ikinig at nanonood sa inyong program. ASEC, so kumpirmado po ba yung datos nga na aabot sa 100,000 na construction workers yung nawalan ng trabaho dahil nga dito sa flood control scandal? Yes, Ma'am. Batay sa datos yes, for survey, on a year-on-year comparison po, no, Nobyembre, po ang bilang ng empleyado sa construction sector, wala po 4.764 billion to 4.85 million, or that's an increase po of 86,000 persons. Ngayon po, kung titignan naman po ang year-on-year comparison from December to December 2025, yan po bumaba po actually 500,000 employment ng construction po from December 2024, 5.347 million, at December 2025, 4.797 million. Kapag month-on-month comparison natin, ASEC? from November 2025, po tayong 4.55 million workers employed in the construction industry, at ako ng 53,000 to 4.77 million as of December 2025. ASEC, pasensya na po. Pwede pong pihit lamang po tayo ng kaunti dahil nagpuputol-putol po yung inyong yung ating komunikasyon. Konting pihit lamang po. So doon po sa lumalabas ay maliban po doon sa mga nawalan na ng trabaho because involved po mismo yung kanilang mga kumpanya, ay ang balita rin po namin ay mga construction companies na naapektuhan din kahit na they're not directly involved sa mga flood control projects na may anomalya. Nakitaan niyo po ba ng paghina rin yung construction sector because of this? Yeah, tama po kayo, Ma'am Cheryl. No? Ang mga naapektuhan are those directly and indirectly related, but all under the construction industry. Maiugnay po natin ito sa pagbaba ng bilang o sa pagbagal o paghito ng implementation ng construction projects, lalo na mga government-related projects. Mm-hmm. Ayon po sa NUBCW, kapag kinansela ang permit po ng isang contractor, nagsasara ang kumpanya at direkta sa tanggalan ng mga manggagawa. May mekanismo po ba ang DOLE para maagang ma-monitor o maprotektahan yung workers sa ganitong sitwasyon? Meron po, Ma'am Cheryl. In fact, ang obligasyon ng kumpanya na magsasara ay magbigay ng notice sa Department of Labor and Employment 30 days before. Maliban po ito sa notice na ibibigay sa manggagawa. Ngayon po, sa mga pagkakataon na ito, meron po tayong actually quick response approach na kapag na-anticipate po natin na may malakihang pagtanggalan sa isang industriya, tayo po ay nagdedirekta sa ating mga regional offices to the regional directors na mag-monitor at mag-profile ng mga manggagawang apektado. So specifically for the construction industry, ito po ay meron na po tayong direktiba sa ating regional offices to look into their welfare and monitor ito po mga nawala ng trabaho. Idagdag ko na rin po, Ma'am Sheikh, tayo rin po ay nagbigay ng direktiba sa mga Public Employment Service Offices or PESO na makikita po sa mga municipalidad, syudad at probinsya. I-monitor rin po ito po mga natatanggal o nawala ng trabaho at mga affected construction at mailapit po sila ng mga maaring vacancies within their municipalities, cities, and provinces para po maitay at kapag mabigyan ng oportunidad na makakuha panibak. Hindi raw po, ang sinasabi ay hindi daw po sapat yung tupad
at yung iba pang emergency programs ng DOLE dahil panandalian lamang po yung mga ito. May plano ba ang DOLE para sa pangmatagalang solusyon? Yes, ma'am. Actually, nabanggit niyo po ito pa. Ito po ay mga program ng kagawaan. First implement program po ito. Talagang for emergency government, temporary in nature lang po siya. Sinisika po natin na mabigyan sila ng pansamantalang pagkakataon na makapagtrabaho. Ito po yung tupad. Meron din po actually tayong maibigay ang DOLE Integrated Livelihood Program o mga kabuhayan po yan sa mga kwalipikado, mga nawalan ng trabaho. Ang mga qualified beneficiaries natin in display, kasama po yung mga nawalan ng trabaho dito po sa industry. Ngayon po, tama po ma'am, nabanggit nyo, this is just temporary in nature. Kaya nga po tayo, pinapalakas pa po natin ang facilitation services ng kagawaran. Ito po ay pakikipag-ugnayan sa po kanina, ang Public Employment Service Offices, para po agara mabigyan ng pagkakataon o makita ang vacancy sa mga komunidad, punasan po ang mga affected workers. Gayun din po ang pagkaroon ng job fair po na. Meron, ang people po natin, meron job fairs, may job fairs, Labor Day, Independence Day, pag malaki ang event. Maaari rin po tayo ng job fairs specific for the industry that is. Katunayan po, I think sa ating regional office number 5, meron scheduled job fair to from February 20 kasi nakita po kung na-apektuhan dyan po sa area. Marami pong salamat, ASEC Leonard Constantine Serrano ng DOLE.